kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God, para sa isa na namang pagayag na aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ngayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Well, sana magkaroon na ng magandang umaga sa inyong lahat, buong Pilipinas at buong daigdig. Itong aral na ito para sa buong sangkatauhan. Alright. Dahil yan ay hindi hakin, pero kailangan kong ihayag sa inyo. Dahil ang kasalanan ng sangkatauhan, nasabi ng Diyos, wala pang nagbago. Wala. Kahit nasa, wala pang nagbago. Dahil nung lalangin na ang tao nung una pang panahon, magmula sa Genesis Kapitulo 1, naghari na raw ang dilim nung kapanahonan na yon. At ang tao ay walang anyo, walang laman. Ang utak. Ano yung walang anyo? Walang anyong banal at walang laman ng utak, walang kukunat. Kaya nilipol ng Diyos ang tao noong panahon ni Noe. Dahil hindi sila nagbabago. Bakit nilipol ang Diyos ang mga tao noong unang panahon? Dahil sa ugalian ng mga tao noon hanggang ngayon pareho lang. Yan ang tinutukoy ng ating pag-aaralan. Awit, Kapitulo 1. Dahil yung pagbabago, wala. Original, lakwatsero. Original na manlalabag. Lalong-lalo na yung mga okasyon, piyesta-piyesta. Birthday, kasal-kasalan. Na wala namang katuturan ng mga kasal-kasalan. Dahil karamihan ay nilabag ang 10 utos no panahon ni Noe. Panahon ng una, walang 10 utos. Tandaan nyo walang 10 commandments. Meron lang silang pananampalataya. At ang Diyos, no panahon na yon, walang batas na sinusundan. Kung ano lang ang idinidikta ng Espiritu sa kanila, yun ang kanilang sinusunod. At pag nasunod nila, pinagpapala sila, pinayayaman sila. Kaya lang, nayumawan sila. Ang kayamanan nila, naligaw din sila. Hanggang ngayon, ganun din. Pareho lang. Kaya nagalit ang Diyos sa lahing yun. Kaya nilubog sila ng baha dahil matitigas ang kanilang ulo, dahil walang taong makakatanggap ng salita ng Diyos maliban lang sa mga banal. At yung mga banal na tao, kagaya ni Noe, siya lang ang nakakalam sa mga panahon mangyayari, hindi lahat. Pero hindi naman nila pinaniwalaan si Noe, dahil sinabi niya nga ni Noe, ilulubog daw tayo ng Diyos. Kaya gumagawa ako ng daong para sakyan natin sa lubog. Pati daong na hinanda din hindi pinaniwalaan. Ngayon, sa panahon natin, hindi na material na daong spiritual na daong na hinanda ni Jesus. Noong panahon niya, hanggang sa ating kapanahunan, dahil sabi niya, walang maliligtas, kundi sa pamamagitan ko. Naniniwala na ba kayo?
No sinabi niya, walang makakarating sa langit, kundi sa pamagitan ko, wala rin maniniwala. Totoo ba? At ang hindi maniwala, sabi niya, nahatulan na. Yung maniniwala, hindi mahatulan. Nagaganap ba? Nagaganap nga. So, ang tao talaga likas na bobo, walang kukunat, walang utak. May utak nga. Hindi naman ginagamit sa wasto. Ginagamit sa maling pamamaraan. Maging gobyerno, maging relihiyon, maging mamamayan. Guess nyo, itong daong ngayon na hinanda ni Jesus ay hindi literal na daong, relihiyon. Sabi nyo, paniniwala. Ngayon, nagtayo kayo na relihiyon kaninyo. Maniwala kayo na relihiyon nyo ay hindi nakakaligtas. Hindi sila maniwala, sila Hindi nagtayo. kayo maniwala. Talagang maniniwala hanggang sa lipulin naman kayo ng Diyos. Ayan o, nililipol na nga ang Diyos ng Diyos. Ang mga taong hindi naniwala, hindi pa rin kayo nagbago. Hintayin pa din nyo ang kamatayan ninyo. Yan ang sinabi ng Diyos. Nung linggo lang, itong nakaraan, 19. Saka lang kayo magsisi pag nasa libingan na kayo. Pag naghiwalay na yung kaluluwa at katawang lupa, Pag humiwalay na yung kaluluwa nyo, katawan nyo, saka pa lang kayo magsisi. huli na ang lahat. Kagaya nangyari ng panahon nun nung mamamatay sila, saka sila nagsisisi, huli na. Ganon din ngayon, hindi ka mukha ng paglibol ng panahon ni Noe. Material na paglibol. O ngayon, material, spiritual na paglipol na. Alright. Ay, Ngayon, itong spiritual, material na paglibol, pareho na. Dahil tayo ay material at spiritual din. Mayroon tayong kaluluwa, mayroon tayong katabang laman na dapat natin pag-isain ng kaisipan na huwag niyong sundin yung gusto ng iyong laman. Sundin ninyo dahil magkaaway ang laman at espiritu. Tandaan nyo nasama sa Biblia, sa Galacia. Galacia ba yun? Ang katawan at kaluluwa ay magkaaway upang huwag niyong sundin ang kanyang gusto. ano nabasa yun? Galacia yun. 16 ata ng versikulo. 6:16. 5:16. 5:16. Ay. 17. Sige, basahin. Galacia Kapitulo 5, talatang 16 hanggang 17. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Gets nyo? Kasi ang espiritu ninyo, kaluluwa ninyo, gusto niya sa langit. Pero sinong humihila sa kanya sa impyerno? Yung katawan ninyong laman, yung ugali ninyo, na sinusunod ninyo, yan ang magbubulit sa inyo sa impyerno. Dadapwat, yung kaluluwa nyo, ayaw niya sa impyerno, gusto niya sa langit. Okay na, magkaaway talaga. Pero wala siyang magawa dahil yan ang damit niya, yung katawan ninyo. Kaya yan ang bilin ni Pablo na wag niyong susundin ang pita ng inyong mga laman. Yan po, Roma 8:5. Sige, basahin. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Gets yun na. Itong payo ni Pablo, payong makatao at payong makadiyos. Dahil alam niya ang ugali ng tao at alam niya ang kalooban ng Diyos. Kaya sinabi niya yan. Kung kayo nga ay nakasakay na sa daong ni Kristo,
Yan ang sinabi ni Pablo. Sige, basahin mo na. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. O, kita na. Datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. So, ano ngayon ang pinapayo ni Pablo? Hindi ba yung pagbabago ng espiritu niyang pag-iisip? Alright. O, 4:20 ng Efeso. Efeso Kapitulo 4, talatang 20. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Okay, yan ba'y tinuro ni Kristo? Yung labanan nyo ang Diyos? Hindi nyo malabanan ang iyong katawan na isang magbubulid sa inyo sa impyerno. Sabi po kasi ni San Pablo, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos. O sige, anong gusto nyo? Away o gulo? Sumuko na kayo sa Diyos. Huwag na kayong makipag-away. Dahil yun ang sinabi niya sa lumang tipan. Hindi ako makipagtalo magkailanman. Kunin mo yung letter ko. Hindi ako na. Yan na. So, kung hindi kayo makipagtalo sa Diyos, at tingilin mo. Sandali. Alright. Ngayon, pasensya na kayo dahil meron kaming gagamitin para hindi kami magkulang ng light dito. Malayo kasi. Alin ba dito? Lahat. Lahat. Ayan. Oh. O yan. Kunin mo lang yan. Yan. Sige. Apat. Tingnan mo kung sino. Bayaran natin. Alright. Ngayon. Kaya ang ating paksa na pag-aaralan ngayon ay yung awit ni David. Di ba sinabi ko sa inyo? Kapitulo 1. Kaya sinasaysay ko na sa inyo itong mga bagay na dapat nating iwasan. Alandang bagay na dapat nating iwasan. Siya itong mga nakasulat dito sa banal na kasulatan. Dahil pagpatuloy nyo ang pakipag-alit sa Diyos, sino manalo? Kayo ba o Diyos? Kayo ba niyong itumba yung Diyos? Kayo ba gibain ng Diyos? Kayo ba ninyong salangsagin ng Diyos? O sumunod na lang kayo sa Diyos? Kaya sabi ni Haring David sa Kapitulo 1 ng awit, mapalad ang taong hindi lumalakad sa daan ng mga makasalanan. Alright. Isa-isay natin word by word, phrase by phrase. Ano yung daan ng makasalanan? Yung mga relihiyon na hindi nakapagtuturo ng wasto ay daan ng kasalanan at daan ng kamatayan. Tandaan nyo Kaya nung ituro ni Jesus ang wastong daan, na siya ang daan, mayroon bang naniwala nung kanyang panahon? Wala. Hanggang sa ating panahon, wala. Ano sabi niya? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makaparoon sa kundi sa pamagitan ko. So, maliwanag na siya ngayon yung daong at daan mapatungo sa langit. Ano yung mga relihiyon ngayon? Daan ba patungo sa langit o daan ng mga makasalanan? Bakit? Dahil wala naman silang ipinagbabawal. Basta magsimba ka, okay lang. Basta pumasok ka, ligtas ka. Yan ang sabi ng iba. Lalo-lalo na yung mga iglesia ni Kristo. Pumasok ka, ligtas ka. Ayun ang mga Katoliko, magsisi ka, ligtas ka. Meron bang linggo-linggo nagsisisi?
Mangumpisal, linggo-linggo, nagsisisi. Simba, linggo-linggo, nagsisisi. Araw-araw naman, hinilalabag niya ang utos ng Diyos. O, ganun na. Araw-araw naman, hindi niya mabago ang kanyang ugali. Dahil ang kanyang ugali ay sakit na hindi mapapagaling. Dahil ang sakit niya ay ito. Mahilig siyang sumunod sa pita ng kanyang laman at hindi niya sinusunod ang kagustuhan ng Diyos. So magkaaway ngayon yung katawan at laman. Alin doon na susundin nyo? Gusto yung kaluluwa nyo o yung gusto ng katawan ninyo? Maliwanag ha? Sundin ninyo ang gusto ng Diyos. Ligtas kayo. Dahil kung di nyo sundin ang utos ng Diyos, patay kayo. Kaya nga sabi ni Pablo sa Corinto, tayo ba ay tinawagan para magbanal? Binanggit din ni Jesus yan sa Matthew 9:12 na ang sakit ay pagtawag lang ng Diyos yan para tayo magbanal. Ang doktor naman, pinakikilan naman niya sakit. Wala naman siyang alam tungkol sa sakit. Pagtawag lang ng Diyos yan nakikilaman ng mga doktor. Dahil kalila mapagaling nila lahat ng sakit. Hindi nila alam na plenano ng Diyos na hindi mapagaling talaga ang sakit. Okay? O, basahin ngayon. Doon sa Corinto 1:19. Dahil ang karunungan ng tao, katawa-tawa lang sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia, mag-ipon kayo ng karunungan sa langit. Na dito hindi sinisira ang kalawang o anuman. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. O, kita na, ang babait, ang mga politiko, ang babait ng mga pare, ang babait ng mga pastor, pero hindi nyo alam ang kanilang kalooban. Ang sabi ng mga propeta, pastor na matatakaw, sabi ni Pablo, hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon yan, kundi sa kanilang sariling tiyan. Pati doktor, pati pastor, pati ministro, pati pare. Hindi sila naglilingkod sa Diyos lahat yan, na memera lang sila. Okay na. Sige, tuloy mo yung karunungan ni Pablo. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanlibutan ito? Alright. Marunong ha. Mga abogado, mga doktor, mga maestra, ha? Lahat marurunong. Asan sila ngayon? Mayroon ba silang nagawang mabuti sa bayan? Yung iba mayayaman. O baka perwisyo sa bayan? Nanggugulo sa bayan? O iniligaw ang bayan at pinipiraan lang ang bayan, lalong-lalo na sa mga taxes. O, gobyerno na yan ha, iskrebas, ay gobyerno, marurunong. O, doktor naman, gusto nyo isa-isahin ko ang biktima ng mga doktor. Pag kayo nag-x-ray, kahit na anong gawin yung x-ray, nakita ba ninyo yung naingkanto na duwende, nanununo, nakukulam? Hindi. Kaya nga sabi ni Pablo, isisiwalan ko ang karunungan ng mga marunong at isasawala ko ang kabaitan ng mga mababait. Bakit? Sige, tuloy mo. Bakit? Anong plano ni Pablo? Iko-correct lang niya ang kamalian ng tao. Sige, tuloy mo.
Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang iskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanlibutan ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? O, kita na. Yung pagkarungan na paggawa nyo ng X-ray. Tunay na ba ang nakarungan yan? Yung paggawa nyo ng X-ray, o ano man, tunay ba nakarungan yan o kamangmangan? Dito lang bubasa. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. O, kita na. Ano ang karunungan ng Diyos? Hindi ba si Kristo, Jesus? Karunungan at kapangyarihan ng Diyos? Binabaliwala nyo. O, nyo, ipatong lang niya kamay niya sa masakit. Gagaling. Unang Korinto Kapitulo 1 talatang 24. Sige. Ngunit sa kanila ng mga tinawag maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. O, mas marunong ba kayo sa Diyos? Ang Diyos nakikita niya yung masamang espiritu. Kaya binigyan niya si Jesus ng kapamalaan laban sa karumaldumal na espiritu. Bakit kayo mga doktor, hindi mapalaya yung karumaldumal na espiritu? Injeksyon kayo na injeksyon, opera ng opera, hanggang sa mamatay na siya dahil pagpirmahin nyo ng Waiver. waiver para baligtas kayo. Wala silang kasalanan. Para wala kayong kasalanan, niluloko nyo ang sangkatauhan. Guess nyo? Tama yung sinabi ni Miranda. Niluloko nyo ang sangkatauhan. Dahil ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos nasa kay Kristo. Kaya nga, yan ang kaligtasan na sinasabi ko kanina na daong ng kaligtasan. Hindi na material, spiritual na. Kaya sumakay na kayo sa pananampalataya ni Kristo para kayo ay baligtas. O gets nyo? Dahil ang karunungan ng tao, kamangmangan lang sa Diyos. Bakit? O, ipatong lang niya kamay niya sa may sakit. Gagaling na. O, marami na bang nagmana sa panahon natin? Marami na. At binabaliwala yung mga yan. At kinukumpetensya nyo sila. Sa pamagitan ng patalastas na gamot na napakarami. Isang tambak na gamot, hindi naman nakagagaling. Nabingi tao. Alright. Ngayon, nakapinsala ba yung gamot na yan? Nakakapinsala yan sa sinasabi niyong overdoses. Napinsala yung ibang partes ng organ. Yung iba, nabubulag, lumalabo mata. Nabibingi. Yung iba, nabibigi. Yung iba, umaapekto sa katawan. Isang basket. Sa halip na lumalakas, lalong humihina. Eh bakit po sa basket kasi nagamot yung pinainom? Conforme doon ang Kung ano makaligtas. yung makakagaling. Hmm? Tuloy po sa betching ko. Sige. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa sa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa sa mga tao. O, kita nila. Hindi nyo paniwala niyan. Wala kayong paniwala. Ulit. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo pagkatawag mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan. Bakit daw? Upang hiyan niya. Ayun pala, upang hiyain niya ang mga marurunong. O, kita na. Pati yung kahit na yung mga tulisan, hindi nyo makita. Eh, yung binabayaran po kasi nila 100,000 na yung pinapasok sa yung parang capsule ba yun, para malaman daw yung lahat ng sakit ng tao. Eh, isang tawas lang po dito yan eh. Alam na lahat ng sakit eh. Kahit na walang tawas, mata lang ng Diyos, nakikita na nila. Kanino nalipat yung mata ng Diyos? Nakagaya ni Jesucristo, nalipat sa kanya yung mata ng Diyos. Lahat ay nahuhula niya. Lahat ay nakikita niya.
Kahit na sakit sa bituka, sakit sa baga, sakit sa atay, sakit sa balon-balunan. Yung lahat ng mga gamot nila, mga antibiotic, Na antibiotic, siyempre na napakamamahal, tubig-tubig lang na binasbasan, gumagaling ni tao eh. Yan ang kamangmangan ng tao. Pero Mga- yan ay karunungan sa mga taong makadiyos. Herbal lang, gumagaling ang mga tao. Talaga. Pinili ng Diyos ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Yung mamahalin yung gamot. Kaya ngayon, magbago na kayo. Makinig po kayo. O ngayon, nag-gets nyo yan? Mating na mga pasyente. Makinig na po kayo dito muna. Hoy! Ako'y may phobia sa aso. Ngayon, Wala po kayo makinig. ano, ikat mo na natin. Hindi, tuloy mo lang. Patapos na yan. Okay, iksiyak ko lang muna dahil meron taong pasaklolo. So, basahin nyo mabuti yan sa Korinto 1:19. Ma-realize nyo dyan. Kung naunawaan ninyo, malayo ang karunungan ng Diyos kaysa karunungan ng tao. Kasi ano sabi kanina? Hindi maraming marunong ang tinawag ng Diyos. Ano ibig sabihin? Hindi maraming taong may mataas na pinag-aralan ang tinawag ng Diyos, kundi pinili ng Diyos yung mga taong mangmang. Mga may hirap. Ang tawag niya ng mga dukha, walang pinag-aralan. Kamukha yung mga apostol ni Kristo. Mga walang pinag-aralan. Kamukha ni Jesus, walang pinag-aralan. Pero, marunong sa lahat. Alright. So, yan ang daong na binigay ng Diyos sa atin para kaligtasan. Dahil nasa Kanya lahat ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Ito po ang sabi kasi ni Apostol Santiago. Santiago, Kapitulo 2, talatang 5. Dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisibig sa Kanya. Alright. Kakaunti lang ang may pinag-aralan na tinawag ng Diyos. Tandaan nyo si Moises ang kauna-unahan taong tinawag ng Diyos. At yung kauna-unahan tao na inilagay niya sa paraiso, na siya si Adan, hindi rin nag-aral yan. Pero mapayapa paraiso dahil sa pag-iingat ni Adan. Okay, hindi nalagay ang lubos na istorya ni Adan sa paraiso. Kung ano nangyari sa paraiso, masagana, walang sakit. Ang buhay ay masagana. Pitas lang na pitas ng bunga ng punong kahoy. Ano man bunga, mabuhay sila. Ngayon, kaiba na. Napakaraming abono, napakaraming gamot, napakaraming binibili ng mga... Napakaraming na-inventong gamot, mas lalong marami na mamatay. Lalong humihina ang ani. Pero maraming gastos. Kaya, pamahal ang presyo dahil sa bagay na yan, at yan ay kamangmangan lang sa tao. Paano po hindi magmamahal ang presyo ng mga gamot na pinapatalastas nila sa laki ng binabayad nila sa mga artista. Kaya nga, Nagpapatalastas. patalastas lang, milyon na. Ay, syempre, doon nila kukunin yung babayad din sa Alright, artista. ngayon, maliwanag kayo ngayon na sinabi ni Pablo na pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya. Kaunti lang pinili niya na mayaman. Moises, may pinag-aralan, architect, engineer, nung panahon niya. At marami pang mamahaling tao hanggang sa San panahon Pablo, natin. isang abogado. Sino ang napili niya sa panahon natin? Hindi ba si Rizal? Dr. Rizal. Okay, may pinag-aralan yan Pero spiritual material ang kanyang pagpapagaling.
Kahit na sa panahon natin, maraming limitaw na doktor na spiritual. Tatanungin ka pa kung anong gusto mo, spiritual o material na gamutan. So, hindi na kailangan x-ray. Dahil alam nila na may sabi o wala. Hindi magastos. Tandaan nyo, hindi ka mo. Nakakaintindi rin po kasi yung ibang mga doktor na alam nila pag may sapi ang tao, kahit anong gawin nila, hindi talaga gagaling kahit anong gamot. Talaga. Ang kaunahang doktor na nakita ko dito sa Pilipinas, yung Dr. Sandico na Mungkada Talak. Tatanungin ko, nakapagpatawas mo ng salbulay. Tatanungin niya muna yung tao kung nakapagpatawas na. Pag hindi, pinababalik niya para magpatawas. Papalisin mo muna po yung sapi. Kasi yung sapi ang hindi makakagaling talaga yung gamot pag may sapi. Alright. So, wala na babawak sa pasyente na dahil maingat siya. O kayo naman, basta may sakit eh. Opera dito, opera doon, putol dito, putol doon. Kaya nga po sabi ni Haring Solomon, huwag kang yung magano sa sarili niyang haka. Talaga. Huwag kayong maging pantas sa sarinyong haka. Kuro-kuro, imaginasyon. Kaya maraming napapahamak. Kaya marami na bababak ng tao. Oh, isa lang yan pagdating sa sundalo. Pagdating sa abogado. Pagdating sa hukom. Palagay nyo, hindi kayo tatabalan yan. Okay? So, marami pa akong ibig sabihin sa inyo. Pero basahin natin muna yung payo ni Haring David nung panahon niya. Awit, Kapitulo 1. Ang matuwid at ang masama ay pinagparis. O, kita na, yun ang pamagat eh. Alam na ninyo, kung masama at makakasama, huwag niyong ihahatol sa tao. Yung matuwid lang ang ihatol niyo sa mga Yun ang tao. sabi ng Panginoon, magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Okay na yan. O, sige, ito lumabasa. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan. O bakit akala yung doktor hindi nagpapayo? Nagpapayo yan. Pero nakakasama yung iba. Yung iba naman, tama. Hindi lahat. Kaya hindi perfecto. Tandaan nyo Ano po ba tumatayo sa daan ng mga makasalanan? Ano yun? Daan na makasalanan. Yung relihiyon na peke. Daan na makasalanan yan. Okay. Ano pa? Yung mga paratuntunan ninyo. Na birthday, kasal. Tapos inuman. Hindi ba daan na makasalanan yan? Fiesta. Yan ang daan na makasalanan. Para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba yung mga relihiyong peke? At paano malalamang mga peke sila? Kung walang Diyos sa kanila, peke talaga. Dahil yan ang pinag-usapan sa Biblia. Kung saan ako naroon, sila naman ay dumuong kasama ko. San Juan 17. Ang tanong, saan naroon si Kristo? Nasa inyo ba? Ibig sabihin po pala, yung presensya ng mga banal na espiritu at ng Panginoong Diyos ay nandun sa sambahan na yon. Talaga. Doon siya nananahan, doon siya Kung bumababa, saan naroon ang Diyos, doon kayo. doon siya Dahil naghahayag. kung walang Diyos dyan sa relihiyon nyo, iwanan na ninyo. Yun ang sabi ni Pablo sa Roma 16:16. Kaya, ang sabihin ng mga iglesia ni Kristo kanila yun. Mga batian kayo ng banal na halik. Oh. Binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Sasabihin nila sila yun, sabi ng Porque iglesia ni pangalan Kristo. nila iglesia ni Kristo, peke naman. Nandiyan ba si Kristo sa kanila? O wala? Andun daw yung sugo nila. Sugo ni Satanas baka. Kilala ba ninyo yung sugo? Marami sugo. Pati Satanas, sugo yan eh. Sugo ng Diyos, Satanas. Pangalawang sugo. Pero yung unang sugo, si Kristo. Yun na. Marami sugo. Siya sa nyo, baka sila ay mga satanismo. Ang mga sugo po kasi puro may hirap yan. Hindi nagpayaman. Alright. Ngayon, sa mga bagay na ito na tinuturo ko sa inyo, yan ang sinabi ni Haring David bilang payo
Ang payo ni David, siya rin yung pinapayo ko sa inyo. Silang tuloy mo basahin. Ninaupo man sa upuan ng mga manlilibak. Ay, manlilibak. Lahat ng mga piluso mo, kung saan sila naroon, iwanan nyo sila, sabi ni Pablo. Lumayo ka nga Layuan nyo sa sila. mga Dahil masamang hindi tao. sila naglilingkod sa Kristo ang Panginoon yan. Naglilingkod sila sa bayan dahil sa pera. Yung tuloy mo. Kundi ang kanyang kasayanin nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Oh, nabubulay-bulay ba kayo? Hindi. Sabi nyo ang Biblia, gawa lang ng tao. Wala kayong paniwala sa Biblia. Alalahanin nyo, ang Diyos ay berbo. Ang sabi po ni Propeta Josue, ang aklat na ito ng kasulatan ni huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Oh, yan ang daong. Basta sumakay na kayo, sumunod na kayo, ligtas kayo. Hugas nyo. At siya'y magiging parang punong kahoy na tinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Oh, ano yung malalanta? Hindi magkakasakit. Ay, nagkakasakit ng mga tao. Kaya sakit na yan, oh. Dami na. Malanta na kayo at lahat. Kawawa kayo. Ang masakit po rito, yung mga tao nagkakaroon ng mga blood clot, namamatay agad yung tao. O yan na ang kamatayan ng mga Suwael na ayaw sumakay sa aral ng Diyos. Ang Yan sabi po ng ang iba, kaligtasan. Moslera po, puro vaccinated. Alright. Marami pa ako sasabihin sa inyo, pero tuldakan muna natin. Pero babalik kami. Pag-aralin nyo mabuti yung sinabi ko, para sa ganon, maingatan namin kayo. Dahil ang sabi ng Diyos, ibigin mo ang kaway mo. Ito po Dahil yung sa ating sarili mo. pong huling mensahe. Kaway ko kayo, pero mahal ko kayo. Dahil mali-mali kasi ang ginagawa nyo. Paano hindi ako magagalit? So ito na po yung huling mensahe. Sige. Galing po kay Apostol San Pedro. Sapagkat ang magnay sumibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw, ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya, at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Alright. Ngayon, ilan na ba natuligsa ko? Relihiyon pala nga. Pangalawa, doktor. Pangalawa, abogado. Kapulisan pala. Ngayon, ano yung susunod ko? Gobyerno na. Dahil yan ang sinabi ng Diyos. Umiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ipahayag mo sa aking bayan ang kanilang kasalanan at sa bayan ng gobyerno ang kanilang pagsalangsang. Alright, so, kung di namin ipahayag ito sa inyo, baka kami masibak sa tungkulin na ito. Alright, so ginagawa lang namin ang tungkulin namin para ayusin nyo ang sarili nyo. Dahil walang iba makakaayos sa sarili nyo kundi kayo sa larangan na salitang pagbabago. Dahil tayo po ay nagpapayo lang sa mga tao, sa kanila. Papayo lang ako sa inyo at pinakikilala ko inyong kamalian. Sana nga, ayusin na ninyo yan, ha? Kung ayusin namin, bakit? Motor ba kayo para ayusin namin depresya nyo? Tao kayo. Kayo ang makapag-aayos sa sarili nyo. Dahil yan ang sabi ni Jesus, Apokalipsis 22. Mapalad ang tao naghugas ng kanilang damit. Mapapalad ang nangaguhugas ng kanilang damit
upang sila magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay O, yun ang tinatawag na daong, punong kahoy ng buhay. at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Okay na. Kaya kayo mismo ang mag-ayos sa rin ninyong diferensya, sa rin ninyong sakit, yung ugali. Kayo mag-ayos yan. Hindi kami. Gusto nyo ayusin namin kayo, magdala kami ng hagupit, ng pangamalupit. Papaluin namin, padapayin pa kayo. Ayun po yung utos paluin mo raw sila ng pamalong bakal. Oo nga. Gusto nyo, bakal talaga. Ayun pong pamalong bakal, salita po ng Diyos yan. Talinghaga lang po yun. Talaga. Ibasahin mo. Ang salita ng Diyos ay parang espada na magkabilang talim. Hebreo Kapitulo 4, talatang 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, buhay at mabisa at matalas kaysa sa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Hindi pa kayo nasaktan sa tabak na yan. Isa-isayin ko ang kamalian ninyo. Susunod na lang, may pasyente tayo naghintay. Tatagay ko kayo talaga. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy po na nakikinig ng mga tunay na aral at katotohanan ng ating pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Maraming salamat po ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan na ating tinataas sa ating dakilang Ama, siya nawa.